Ilang siglo ng tahanan ng mga mangyan ang kabundukan ng Mindoro at tulad ng iba pang katutubo sa bansa, nagulantang ang minsan nilang mapayapang pamumuhay sa panghimasok ng mga komunista sa kanilang komunidad. Halos walang laban ang mga mapayapang mangyan sa propaganda ng mga armadong pulang kilusan sa kanilang mabuting pakikitungo at likas na palakaibigan. Madali silang nagambala ng mga komunista. Nung una, wala pa yung mga NPA. Masaya kami. Wala kaming problema. Nung una may mga dumadaan-daan sa amin na tinatawag nga NPA. Nung panahon na yon, siyempre nagpa-meeting sila. Alangan din namin tanggihan eh. Siyempre nagpunta rin kami dyan sa kanila pag may imbita, magpa-meeting, nandiyan kami. Pero nung bandang huli na, hindi namin pala alam, yung ginagawa namin ay kalaban na ng gobyerno. Maraming pangbobolang ginawa ang mga kilusang makakaliwa sa mga mangyan. Sa maraming taon, mga mangyan ang pangunahing recruits ng New People's Army. It was very easy sa mga NPA na mag-organize ng mass base sa area because of the isolation of the communities. And it is very hard para sa kanila na lumabas sa kilusan. First is, ito yung propaganda na papatayin sila kung bababa. Ito yung propaganda na kung bababa sila at magbagong buhay, hahanapin sila ng NPA. So ito yung mga naglalaro sa isip ng ating mga mamamayan sa community, lalo na sa mga isolated areas. Sa pagkakaipit ng mga mangyan sa gitna ng giyera sa pagitan ng militar at NPA, hindi mawawala ang mga karanasang puno ng paghihinagpis at trahedya. Di naglaon na balot ang mga mangyan sa takot. Ngunit ang tanong, sa kaninong takot nga ba ang mas matimbang? Sino ba ang nagalipusta sa mga katutubo? Mga komunista o mga kasundaluhan? Bakit nga ba karamihan ng mga IPs, marami ang nagsasabi na hindi masaya sila sa mga sundalo? Is that a thing of the past or iba na ang sitwasyon ngayon? Iba na ang sitwasyon ngayon. That is a thing of the past. Ang mga IP ngayon ay appreciated na yung mga sundalo. Kasi nga, ang strategy ng kalaban, i-isolate sila. So, grabe yung information, indoctrination sa mga IPs. Tell me one story na pwede nating sabihin, ito yung proof, ito yung pinaka-importanting istorya ng mga mangyan na kailangan malaman ng mga tao. How the army freed them from the influence of the NPAs. Ang isa siguro na success na program namin sa ngayon, yung aming in-apply sa Sitio Mantay, Barangay Monteclaro, San Jose, sa Occidental Mindoro. Kasi itong Sitio Mantay ay hinawakan to ng mga ng leadership ng Southern Tagalog Regional Party Committee, no? The story of that particular sitio, sir. Ang Sitio Mantay is actually ay talagang fully occupied by the IPs, no? So talagang yung kalaban doon na nagko-control sa kanila, lahat ng mga activities nila ay talagang restricted. Hindi sila basta pinapababa, no, para makipaghalubilo sa mga tao sa baba, no, sa laylayan. At saka gumagawa silang ng disinformation, yung mga sundalo, busuhin kayo, ito torture kayo, no. So ito nag-create ng ng fear sa kanila, no. Kaya talagang fear na baka ganun nga ang gawin. Pero itong mga NPA, sila ang unang nakatagpo dun sa mga mangyan na yan. Oo. Siyempre kasi nga malayo eh. So usually ang sundalo natin bago makarating doon, it takes a while, no? Mga days bago makarating doon. Kaya nga pinuntahan nila yon dahil yung mga services din ng government hindi rin basta nakakarating. Kasi takot din yung mga from LGUs na pumunta doon at dalhin yung mga suplexi, baka paano sila, maambus o harasin sila. So you're saying basically, General, na mga NPA karamihan sa mga mangyan sa ngayon, masasabi natin 60 to 70% are mangyan. Okay. No? Pero ang iba sa kanila ay hindi naman talaga mahawak ng armas. No, 60% of the total population
ng NPA are Mangyan native. Okay. Kasi ito na lang yung nagbibigay sa kanila ng suporta in terms of yung manpower para magdala ng mga supply nila, logistics, no? Sila ang tagababa pag kumuha ng pagkain. Oo. At saka yun ang inuutusan nila. Kasi na-identify natin yung iba yung country, na iba yung Tagalog eh. Pag pumunta sa mga communities, kilala naman na bagong mukha. So yung mga Mangyan naman, sinabi ko nga na 250,000 to sila. Hindi siya masyado, nakakapag-blend sila. So how did you liberate the sitio from the hands of the NPA, yung mga Mangyan natin? Dahil nga mahirap natin silang basta ma-convince kung maalis yung fear sa kanila, ang nangyari ay nag-keyhole tayo doon, ang tawag namin keyhole. Doon talaga ang sundalo, dinala mismo natin doon sa community at tumira sa kanila. Okay. No? So yung sundalo natin doon, yung 4th Infantry Battalion, more than a year na sila doon. No? Talagang they have to live with these natives. May mga sundalo bang nakapag-asawa ng... Wala naman. Medyo Kasi ang tagal eh. Tapos ang layo. sabi ko nga sa iyo na medyo disiplinado na rin yung ang sundalo natin at sila naman ay alam na nila yung mga kailangan iwasan nila. At siguro yung pagsiservisyo is a noble profession. Tanong Alam ko naman sa iyo, nila. General, Oo. nakapunta ka na ba doon? Nakapunta na ako doon. What was your first impression? Ano ang una mong pumasok sa utak mo at naramdaman mo nung nakita mo yung mga Mangyan doon? Dahil nga nakapunta na yung mga sundalo natin doon, somehow na-develop na yung trust and confidence. Kaya nung pumunta ako, natuwa syempre ako kasi nakita ko yung mga community, winelcome kami kasi naka-chapel kami noon eh. Oo, so winelcome kami, nag-uwi pa sila ng mga flag. So, oo. So, yung perception ko before na sinasabi nila talagang takot, nagtatakbuhan yung mga Mangyan pag nakakita ng sundalo, nawala na yon. So, happy rin ako kasi yung... Pero nung dumating ka doon, may mga schools na. May school doon nung pumunta kami last year, no? Last year lang? Sometime September, no? Nung pumunta kami, nakita ko yung school doon pero walang teacher. According doon sa community, 2 years nang walang teacher kasi tinakot na rin. So ito yung isa sa mga niresolve namin na problem. How did you connect to help? What's the link para matulungan sila ng national government? Dahil dito sa utos ni Presidente, di ba, yung Executive Order 70, na-create yung mga task forces, no, from the national down to the regional. And then, si Governor naman, na doon sa Occidental, si Governor Gadiano, ay very supportive. No? In fact, nakapunta nga sa first governor pumunta doon. So, sumama sa amin. At para maganda rin yon, para makita ng mga katutubo na yung sinasabi namin, pupunta dito si governor, talagang sabi kasi nila, hindi kami maniwala. Sa tagal nila, wala pang ganong kataas na government official na nakapunta. In fact, nung pumunta kami doon, kasama si governor, yun din yung first time na pumunta yung isang barangay captain doon. Yes. So, ganon talaga, medyo yung fear na... So you went there, what was your promise? Ang promise namin na hindi namin sila iiwanan until such time na talagang sila, yung community nila ay ma-develop na to a certain extent, no? Why are you saying hindi nyo sila iiwanan? What's the fear kung iiwanan ng mga sundalo? Because you said may na-establish na detachment doon ng army. So could it be na pag iniwanan sila, ibabalikan sila ng mga NPA? Yun yung perception nila. Kasi nga, alam mo, yung pag-radicalize sa kanila is matindi. No? Indoctrination. It takes a while. Hindi rin natin to pwedeng alisin kagad. Hindi to basta naalis lang ng ilang buwan. Kailangan talaga yung may process siya. In fact, ganyan din nga din yung ginagawa natin sa mga former rebels. Talagang de-radicalization, may process yun. Kaya meron tayo mga halfway house na kine-create para doon muna yung process nila. So, ganun din sila. But there were reports initially, General, na they were clamoring or asking for firearms na mag-aarma sila sa sarili because they want to defend themselves. Did you provide them with firearms? Sa ngayon, wala pa naman. Pero nanghingi sila sa inyo? May ilan. Pero karamihan sa kanila, yung presence namin ang ayaw nilang mawala. So, mas gusto nila yung presence. Kasi ang observation ko, na-assign din ako ng Mindanao itong mga Mangyan dito, peace loving, talaga parang hindi sila mga warrior talaga. Unlike yung mga pulang bagani unit sa Mindanao. So, parang yung presence lang namin is something na
nagbi-build ng confidence nila. Have you tried asking them na pwede maging kasbu or making them as part of the AFP? Ino-open up natin yan kasi sinasabi namin, kayo as a community, later on, syempre you have to protect yourself. Kami naman, in-explain din namin sa kanila na hindi naman kami forever ganito rin. Kasi sa dami ng mga, syempre, mga areas na concern, kailangan din namin lumipat. No? So, dahan-dahan namin silang ini-explain to sa kanila. Parang ma-realize nila na they really have to accept na someday, aalis din kami. Hindi lang nga biglaan. Pag yung confidence nga nila at saka kailangan manindigan sila. Sinasabi namin sa kanya, hindi naman pwedeng mamangka sila sa dalawang ilog. No? So, kailangan na mag-determine sila. Kailangan lang mag-reason out. So, isang mga pamamaraan actually na tinuturo namin sa kanila is katulad ng mga NPA. Hindi naman open din na sinasabi sa iyo eh. Tatanong ng NPA, pag umaalis kasi yung sundalo, minsan sa isang community, pag bumalik, anong sabi nila? Anong sabi nila ng mga sundalo? Ini-explain naman, sabihin niyo, ang sabi ng sundalo, for 52 years na daw, na nandito kayo, wala man nangyayari. Wala naman kayong naitutulong. Tapos, yung mga batas daw ninyo, na sinasabi niya daw na hindi kayo kukuha ng mga kahit hibla ng mga sinulid, kinukuha daw ninyo. Sabi nila, kinukuha daw ninyo yung mga pagkain namin, lahat. So, ito daw ay mukhang mali daw doon sa yung mga palisiya ninyo, hindi niyo daw sinusunod. So, mga bagay na ganito, and it helps. Yung iba naman sa kanila, takot pa rin, pero yung ibang mga leader, nagkakaroon ng confidence. So what's in store for them? What are you recommending para magiging long-term yung tulong ng gobyerno? Actually, yung mga concern nila, yung mga issues nila, binababa namin sa LGUs. So, tinitake note naman ng ating mga local chief executive from But you see the difference now, General, about yung situation ng community nila, yung economic life nila. How would you give it before? Yes, nag-i-improve kasi sayang naman yung isang taon namin na nandun na walang improvement. Nakikita namin kasi yung unang batch na pumunta sila, meron tayong serbisyo caravan na nandun si government. May dala tayong mga programa from different agencies. Tapos pagdating sa example, sa agriculture, binibigyan sila ng mga seeds, tinitrain sila paano magtanim, mga ganon. Tapos in fact, yung iba, dinidocument na sila, may mga PhilHealth na rin. No? So itong mga lahat ng programa ng government, kasama yun sa serbisyo caravan eh. Kasi para nga ma-address natin yung concern nila. So ito ngayon, na-address na dahan-dahan. Hindi lang nga kagad lahat. Kasi nga, siguro yung pinakamahirap doon yung daan. Kasi sa haba, yung sinasabi kong sitio, mga 50 kilometers siguro yun. So it will need more funds, no? Kayo po ina-assign sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. And dito sa Mindoro, anong mas ipagmamalaki mo na? I'm so satisfied. Fulfillment ito na masasabi ko sa career ko. I was assigned here in Mindoro. Is it the natives, the approach, or the challenges ng buong isla? Sa tingin ko yung sa native nga na nakita ko na gusto ko na makita ko na someday itong mga native na 'to ma-liberate namin, no? At talagang totally ma-isolate namin sa sa influence ng kabila. Kasi nakita namin yung rich ng culture nila, ang dami mga potential nila na sanang ma-enrich nila kung ma-practice man lang nila, kaya lang nadi-disrupt sila. No? Pero may mga certain issues din naman na kailangang i-resolve. Katulad ng mga primarily, yung mga ancestral domain nila. Ito yung pinaka-primary reason nila, which I think naman at the national level ay ina-address naman. No? So kung makita ko siguro someday na sila ay masaya dahil na-liberate natin sila, yung mga anak nila na-educate na rin, at may mga professionals na rin, nadagdagan na, gusto nga namin maging sundalo pa siguro at saka pulis, fulfilling sa amin. No? Kasi ibig sabihin, hindi nasayang yung effort namin, di ba? Kasi ito naman ang wish din nila, no? Na sana maging yung mga anak nila ay makapag-aral ng mabuti at umunlad din sila. Napakaraming mga pagkapanalo nyo sa inyong mga hakbang against the NP, like mga napatay na mga strong leaders nila, naka-overrun kayo ng kampo nila, and itong sitio ay nagising at sumuporta na sa pamahalaan through the efforts of the Philippine Army.
sa tingin mo, yung nangyaring ambush, was it a retaliation of all the debacles ng NPA mula sa kamay ng Philippine Army in the past years ng inyong existence dito sa Mindoro? Sasagutin po yan ni General Villarreal pagkatapos po ng ilang paalala. Magandang gabi, Pilipinas!